Master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamahin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga Master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga Master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 871 hanggang 870. Kabanata 871. Nakaramdam ng kuryente si James. Gayunpaman, sa halip na makaramdam ng matinding sakit, mas komportable siya. Susunod, ang templo. Huminga ng malalim si Maxine. Ang tunay na enerhiya sa loob ng kanyang katawan ay lubhang naubos pagkatapos ng unang karayom. Kumuha siya ng pangalawang karayom at ipinasok ito sa templo ni James, na mas naubos ang kanyang true energy. Ang karayom ay tila may kakayahang automatikong sumipsip ng tunay na enerhiya ng isang tao. Ang ikatlong karayom sa kanang templo. Ginawa ni Maxine ang itinuro sa kanya. Pagkatapos ng 11 karayom, ang kanyang true energy ay ganap na naubos. Nakasuot ng maputlang mukha, sinabi niya, "Hindi ko na maituloy. Naubos ko na ang aking true energy, hindi ko na kayang ipatawag pa." "Ma'am," tumango si James. Alam niya na ang paggamit ng crucifer ay lubhang maubos ang true energy ng isang tao bukod, mas maraming karayom, isang ipinasok, mas mauubos ang true energy ng isang tao. Maaari mo na silang bunutin ngayon. Matapos bunutin ang mga karayom, umupo si Maxine sa isang lotus position para ibalik ang kanyang true energy. Bagamat mas bumuti na ang pakiramdam ni James ngayon, malayo pa ang kailangan niyang gawin bago mabawi ang kanyang true energy. Dahil nasa pangalawang ranggo, limitado lang ang bilang ng mga karayom ni Maxine. Dahil dito, aabutin ng humigit kumulang kalahating buwan para maabot ni James ang kanyang peak. Kung si Tobias ang nagpasok ng mga karayom, maaaring maibalik ni James ang kanyang true energy sa loob ng isang session. Gayunpaman, hindi niya mapagkakatiwalaan si Tobias at ayaw niyang malaman niya ang kanyang lihim. Ganoon din si Maxine. Siya ay isang kaidan na nanatili sa tabi ni Tobias sa lahat ng oras. Gayunpaman, walang ibang pagpipilian si James dahil wala siyang mahanap na iba. Ngayon, maaari na siyang tumayo at magbihis pa. Inalis niya ang crucifer. Nang makitang makatayo na si James, natigilan si Maxine na naka-lotus position. Kaya mo na bang maglakad?" Napangiti si James. "Salamat sa lahat." Nagulat siya, napabulalas siya, napakamangha. Alam niya ang kalagayan ng katawan ni James. Ang kanyang tunay na enerhiya ay nagkalat, kasunod na nakabangga sa mga meridian ay nakaligtas lamang si James dahil sa puwersahang ginamit ng kanyang lolo ang true energy upang muling ikabit ang mga meridian. Kailangan niya ngayon ng pahinga. Hindi niya akalain na mababawi pa ni James ang kanyang lakas. Nang makita niya itong nakatayo at naglalakad, nagulat siya. Ngumiti lang si James at hindi nagsalita. Alam niya na kahit na ang kanyang true energy ay nagkalat, hindi ito naglaho sa halip ay nagtago sa mga meridian ng kanyang katawan. Iyon ang dahilan kung bakit nagpasya siyang gamitin ang crucifer upang pasiglahin ang mga meridian na puwersahang tipunin ang true energy. Lumapit si James sa moonlit flower sa cliffside's edge, ibinaba ito, at inilapag sa sahig. Pagkatapos, kinuha niya ang sinaunang balumbon at inilagay sa tabi ng painting. Nakaupo sa posisyong lotus, tiningnan niya ang sinaunang scroll at ang mga bulaklak na liwanag ng buwan sa cliffside's edge sa harap niya. Ganon din si Maxine. Napapikit si James. Ang mga imahe ng moonlit flowers sa cliffside's edge at ang sinaunang scroll ay patuloy na lumalabas sa kanyang isipan. He murmured, "Ano ang koneksyon nila? Anong sikreto ang taglay ng painting?" Walang maisip si Maxine, kaya sumuko na lang siya at itinoon ang atensyon sa pagbawi ng lakas. Si James naman ay nagpupumilit. Pinagmasdan niya ang bawat aspeto ng pagpipinta, sa takot na makaligtaan niya ang anumang minutong detalye. Sa isang kisap mata, lumipas ang isang araw. Gayunpaman, walang natutunang bago si James. Umalis si Maxine pagkatapos maibalik ang ilan sa kanyang true energy. Lumabas siya para kumain at hindi nakalimutang magdala ng pagkain para kay James. Maya-maya ay bumalik na siya na may dalang pagkain. Oras na para kumain, James. "Ma'am."
Ibinaba ni James ang kanyang trabaho at kumain. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 872. Habang kumakain, tinanong ni Maxine si James kung may bago na ba siyang natuklasan. Gayunpaman, umiling si James. Hindi na siya tinanong pa ni Maxine. Pagkatapos kumain ni James, kinuha niya ang mga kubyertos at umalis. Sa looban ng mga Kaden. Habang naglalakad palabas ng basement si Maxine, nakita niya si Tobias na nakaupo sa gazebo sa hindi kalayuan. Lumapit ito sa kanya at binati, "Lolo." Bahagyang tumango si Tobias at nagtanong, "Kamusta si James?" Sandaling nag-alinlangan si Maxine bago umiling at sinabing, wala namang masyadong nangyayari sa kanya. Gayunpaman, ang moonlit flowers on Cliffside's Edge ay talagang nakakaintriga, at ang meridian diagram ay kakaiba. Utos ni Tobias, bantayan mong mabuti si James. Isumbong mo sa akin kapag may natuklasan siya. Naiintindihan. Sa sandaling iyon, sa wakas ay naunawaan ni Maxine na pinapante siya ni Tobias sa basement hindi para matuto kundi para bantayan ang bawat kilos ni James. Agad siyang umalis. Di nagtagal. Umalis na rin si Tobias. Matapos ilagay ang mga kubyertos sa kusina, muling bumalik si Maxine sa basement. Sa sandaling bumalik siya sa basement, nakita niya si James na gumaganap ng ilang kakaibang paggalaw na naguguluhan. Tinanong niya, "Anong ginagawa mo, James?" Nakatayo si James sa isang paa habang nasa likod ng ulo ang mga kamay. Dahil ang kanyang mga pinsala ay hindi pa ganap na gumaling, medyo mahirap para sa kanya na gawin ang isang mahirap na paggalaw. Humihingal. Umupo si James at nagpahinga. Sinusubukan ko ang mga pose ng mga figurine ng tao sa sinaunang scroll. Naisip ko na baka may matutunan akong bago. Tanong ni Maxine. "Well, ikaw ba?" Umiling si James, "Hindi pa pala bumalik ang true energy mo." Tumango si Maxine, "Hindi naman kumpleto pero dapat okay lang ako." "Good, let's continue with our session." Hindi naman tumanggi si Maxine. Inalis ni James ang kanyang mga panlabas na kasuotan upang maipasok ni Maxine ang mga karayom sa kanyang katawan. Gayunpaman, sa pagkakataong ito ang tunay na enerhiya ni Maxine ay ganap na naubos pagkatapos lamang ng 4 na karayom. "Sige, maaari mong alisin ang mga ito." Ginawa ni Marine ang sinabi sa kanya na ginalaw ni James ang pamagat ng kanyang braso. Mas bumuti na ang kanyang pakiramdam ngayon dahil nanambalik na ang kanyang katawan sa lakas nito, hindi na siya kasing hina ng dati. Kung magpapatuloy ito, babalik siya sa kanyang pinakamataas na anyo sa loob lamang ng kalahating buwan. Siya nga pala, kung makita mo si Tobias, ipaalam mo sa kanya na balak kong manatili sa ilalim ng silong ng lupa ng ilang araw pa hanggang sa mabawi ko ang aking lakas. Nakuha ko. Hindi mo ako niloko, tama. Tumingin si Maxine kay James at umiling, "I promised you I wouldn't tell a single soul, don't worry." Mabuti. Ipagpatuloy natin ang pagsusuri sa moonlit flowers sa Cliffside's Edge. Gusto kong ibahagi mo ang iyong opinyon sa bagay na ito. Nang marinig ito, tiningnan ni Maxine ang sinaunang balumbon at ang pagpipinta sa sahig. Pagkatapos ng maikling pagninilay-nilay, sinabi niya, "Sa palagay ko, para mabuksan ang sikreto sa likod ng pagpipinta, dapat nating simulan sa nilalaman nito. Naniniwala ako na ang ating pangunahing focus ay dapat sa kabilugan ng buwan at ang puting bulaklak sa ilalim nito." Tumango si James, isang makatwirang mungkahi. Gayunpaman, bukod sa kakaiba ng kabilugan ng buwan, wala akong nakikitang iba pang kakaiba. Pag-usapan natin ang tungkol sa bulaklak. Itinuro ni Maxine ang bulaklak sa itaas ng kahoy na bahay at sinabing, wala rin namang sense ang bulaklak na ito. Wala itong mga sanga o talulot, at tila lumilitaw ito nang wala saan. Tanong ni James, ano ang kinakatawan nito? Ano ang sinusubukan nitong sabihin? Umiling si Maxine, "I don't know, this is just too baffling." Sa modernong mundo, ang bawat bulaklak ay nagdadala ng ibang kahulugan. Sa karamihan ng mga kaso, kinakatawan nila ang pakiramdam ng pagmamahal sa pagitan ng mga mahilig. Gayunpaman, ang hypothesis na ito ay hindi maaaring ilapat sa isang setting mula sa libu-libong taon na ang nakakaraan. Pagkatapos, bumungad sa kanya ang realisasyon. Kahit na araw sa pagpipinta, mayroong isang buong buwan sa kalangitan. Ito ay maaaring representasyon ng yin-yang men are yang, at ang mga babae ay yin. At ang bulaklak na maaaring kumatawan sa pag-ibig. Maaaring ang lihim ay nangangailangan ng isang lalaki at isang babae upang malutas ito.
Nang marinig iyon, lumiwanag ang mukha ni James. Tinitigan niya ang mga sinaunang scroll 18 meridian diagram. Pagkatapos, sinubukan niyang paghiwalayin ang 18 diagram sa dalawang grupo ng siyam. Noon napagtanto ni James na ang mga pose ng una at ang ika-10 figure ng tao ay tumutugma sa isa't isa. Ang dalawang diagram ay isang perpektong tugma. Naiintindihan ko na ngayon. Ang ekspresyon ni James ay isang epiphany. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 873. Ano ang nalaman mo? Napatingin si Maxine kay James na may pagtataka sa mukha. Itinuro ni James ang una at ika-10 figure ng tao at sinabing, tingnan mo. Itinoon ni Maxine ang kanyang tingin sa sinaunang balumbon. Pagkatapos, isang ngiti ang gumuhit sa kanyang mukha. Kailangan ba nating magsaka ng magkasama? Tumango si James. Parang, wanna test things out. Oo naman. Tumango si Maxine na bakas sa mukha niya ang pananabik. Ang unang figure ng tao ay nakaupo sa isang lotus na posisyon sa kanyang mga kamay sa kanyang ulo. Ginaya ni James ang mga galaw niya. Samantala, ang ika-10 figure ng tao ay nakaharap sa ulo at ang kanyang mga palad ay nakadikit sa sahig. Tumalon si Maxine sa ere at idiniin ang mga palad kay James. Tamang-tama ang kanilang mga posisyon. Sa pagtingin sa mga figure ng tao ng mag-isa, hindi may iwasang magkaroon ng conclusion na ang meridian diagram ay may depekto sa istruktura dahil ang true energy ng isang tao ay hindi maaaring dumaloy sa tamang direksyon. Gayunpaman, kung ang dalawang tao ay nagsagawa ng mga aksyon ng magkasama, sila ay magiging isang pinagsama-samang kabuuan. Ipinatawag ni Maxine ang kanyang true energy at inilipat ito ayon sa diagram. Gumalaw ito sa kanyang mga palad mula sa kanyang braso at pumasok sa katawan ni James. Ang malakas na enerhiyang lumalabas mula sa mga palad ni Maxine ay naging sanhi ng pagsusuka ni James ng dugo at agad na bumagsak sa sahig. Pumitik si Maxine at bumagsak sa sahig ng walang kamali-mali. Tinulungan niya si James na tumayo at tinanong, ayos ka lang? Sinubukan ni James na igalaw ang kanyang naparalisadong mga braso at sinabing, mukhang may pag-asa. Ngunit hindi ito gumana. Automatikong tinatanggihan ng aking katawan ang tunay na enerhiya mula sa iyong mga palad kapag nakarating ito sa akin. Bukod dito, hindi mo makokontrol ang daloy ng paggalaw ng iyong true energy sa loob ng aking katawan, at hindi ko rin kaya. Nawala sa pagmumuni-muni si Maxine. Tama si James. Marahil mali ang pagkakaintindi natin. James shrugged, hindi niya rin alam. Nakatitig sa moonlit flowers on Cliffside's edge, sinabi ni James, kahit na ang pagpipinta ay mukhang simple, ito ay talagang isang komplikadong palaisipan. Kung napakadali ng paglutas ng mga misteryo nito, matagal nang nabasag ng isang tao ang code. Sa tingin ko mayroong ilang iba pang mga lihim na nakatago sa pagpipinta na hindi pa natin natutuklasan. Tanong ni Maxine, iminumungkahi mo ba na nasa tamang landas tayo ngunit may kulang lang? Tumango si James. Oo, ano kaya ito, kung gayon? Tinitigan ni Maxine ang painting. Umiling si James. Hindi niya moari sa sandaling ito. Ano ang kinakatawan ng mga bundok? Ano ang kahulugan ng kahoy na bahay? Nawala sa pagmumuni-muni, tinitigan ni Maxine ang painting, gayunpaman, hindi niya ito maintindihan. Natahimik ang basement. Sinuri ni na James at Maxine ang moonlit flowers sa Cliffside's edge at ang 18 meridian diagram. Lumipas ang gabi ng tahimik. Nanatili si Maxine sa basement buong gabi. Kasama si James, sinuri niya ang pagpipinta. Gayunpaman, ang pares ay walang mahanap na bago. Nagpatuloy sila sa paglilinang ayon sa mga galaw sa meridian diagram, ngunit masasaktan si James sa tuwing pumapasok ang tunay na enerhiya ni Maxine sa kanyang katawan. Kaya naman, pagkatapos ng ilang nabigong pagtatangka, sumuko sila. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 874. Nahulaan ni Maxine na ang kanilang mga nabigong pagtatangka ay maaaring dahil sa kakulangan ni James ng true energy, na pumipigil sa kanya sa paglilinang. Sa makatuwid, iminungkahi niya na ipagpatuloy nila ang pagsubok pagkatapos niyang ganap na gumaling. Pumayag naman si James. Umalis si Maxine kinaumagahan. Si James naman ay nanatili sa basement. Bahagyang gumaling ang kanyang katawan, at maaari na siyang pumasok sa malalim na pagmumuni-muni, na magpapabilis sa kanyang proseso ng pagbawi.
Umalis si Maxine sa basement dala ang mga kubyertos. Nang makaalis, napansin niyang nakaupo si Tobias sa hindi kalayuan. Lolo, lumapit ito sa kanya at binati. Bahagyang tumango si Tobias at nagtanong, kamusta? Umiling si Maxine. Walang gaanong pag-unlad. Masyadong komplikado ang mga bulaklak na liwanag ng buwan sa cliffside's edge. Hindi pa rin nabubuksan ni James ang mga misteryo sa likod ng pagpipinta. Buntong hininga. Napabuntong hininga si Tobias. Tanong ni Maxine, anong meron, Lolo? Sinabi ni Tobias, gumawa na ang mga Johnston. Nakipagsanib puwersa sila sa dalawa pang pamilya para ipilit kaming ibigay si James sa kanila. Bukod. Malungkot ang kanyang ekspresyon. Bukod sa ano, Lolo? Mataimtim na nagsalita si Tobias, nakatanggap lang ako ng balita mula sa mga Johnston na ang moonlit bamboos sa cliffside's edge ay ninakaw. Matatag sila sa kanilang paniniwala na ang mga Kayden ang nasa likod ng pagnanakaw at hiniling na ibalik namin ang painting. Ano? Bulalas ni Maxine. Ang moonlit bamboos sa cliffside's edge ay ninakaw. Tumayo si Tobias at nagsabi, sino ang nakakaalam? Hindi natin lubos na mapagkakatiwalaan ang mga Johnston. Tinungo niya ang courtyard. Sumunod naman si Maxine sa likod. By the way, sinabi ni James na gusto niyang manatili sa underground basement for another half a month, sabi ni Maxine. Wala tayong oras. Tumigil sandali si Tobias bago nagpatuloy, magtitipon-tipon ang iba pang 3 pamilya sa mansyon ng mga Kayden sa loob ng 10 araw at pipilitin kaming ibigay pareho sina James at ang moonlit bamboos sa cliffside's edge. Kailangang umalis si James sa lalong madaling panahon. O kung hindi, malalagay sa panganib ang kanyang buhay. Ngunit, nag-alinlangan si Maxine. Sumulyap si Tobias sa kanya at nagtanong, ano iyon? Sinabi ni Maxine, Lolo, kung hahayaan natin siyang umalis ngayon, hindi ba iyon katumbas ng pagsuko sa kanya sa kanila? Gayunpaman, kasama siya rito, hindi sila gagawa ng anumang padalos-dalos na paggalaw. Ano pa bang pagpipilian ang mayroon tayo? Sinasabi mo ba sa akin na balak mong labanan ang iba pang 3 pamilya para sa kapakanan ni James? Bagamat ang Caydens ang pinuno ng Ancient Four, ang iba pang 3 pamilya ay hindi magiging madali sa amin minsan, may fallout tayo. Nawalan ng masabi si Maxine. Tumingin sa kanya si Tobias at nagtanong, palagi kang makatuwiran at cool-headed na bata. Ano ang nangyari? Agad na lumuhad si Maxine sa sahig at nagmamadaling nagpaliwanag, Lolo, I believe that James is an unparalleled genius. He managed to cultivate true energy and reach the first rank without anyone's patnubay. At saka, sabi-sabing walang kapantay ang kanyang mga kasanayang medikal. Walang paraan na ang lahat ng nalalaman niya ngayon ay naibigay sa kanya ni Thomas na naniniwalang malaki ang silbi niya sa atin. Naiintindihan ko. Tumayo ka, anak ko. Kumaway si Tobias. Tumayo si Maxine na nakayuko. Ngunit, ano ang dapat nating gawin kapag nagpakita ang iba pang 3 pamilya? Alam ni Tobias na may higit pa kay James. Narinig niya ang mga kasanayan ni James sa medisina. Dahil nagmula sila sa isang natatanging sangay ng Caydens. Sining ng medisina, alam ni Tobias na hindi ito maaaring nanggaling kay Thomas. Bukod dito, nagawa rin ni James na linangin ang true energy at naabot ang unang ranggo habang nahawahan ng Guvenom. Sinabi ni Maxine, may isang taong nagsisikap na pukawin ang hidwaan sa pagitan ng Ancient Four. Sa pamamagitan ng pag-uudyok ng digmaang sibil, ang taong nasa likod ng mga eksena ay maaaring umani ng lahat ng mga benepisyo. Naniniwala ako na ang iba pang 3 pamilya ay alam din ito. Ang mga Sullivans at ang mga Lee ay nagsanib puwersa lamang kay Trey Johnstons matapos marinig na ang mga Kayden ay nakakuha ng isang bagay mula sa sinaunang puntod ng prinsipe ng Orchid. Napaisip si Tobias at bahagyang tumango. Isang makatwirang hula. Pagpapatuloy ni Maxine, dahil hindi natin mabubuksan ang sekreto sa likod ng moonlit flowers on cliffside's edge, maaari pa nating samantalahin ang pagkakataon at hilingin sa iba pang 3 pamilya na dalhin ang kanilang mga painting. Magagawa nating lutusin ang hindi pagkakaunawaan habang tinitingnan din ang lahat ng 4 na painting ng magkasama. Isang magandang ideya. Gayunpaman, inaangkin ng mga Johnston na ang kanilang pagpipinta ay ninakaw. Wala sila nito sa ngayon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 875.
Naunawaan ni Maxine ang saligang mensahe sa mga salita ni Tobias, malapit na siyang sumuko kay James. May naisip si Maxine. Iminungkahi niya kay Tobias na ibunyag ang moonlit flowers sa Cliffside's Edge at ang meridian diagram sa iba pang 3 pamilya. Kasunod nito, ang iba pang 3 pamilya ay kailangan ding magdala ng kanilang mga pintura upang matipon nila ang lahat ng 4 na mga pintura sa parehong lugar. Mareresolba nito ang hidwaan sa pagitan ng mga pamilya habang binibigyan siya ng pagkakataong makita ang lahat ng 4 na painting na magkasama. Gayunpaman, tumanggi si Tobias. Isinasantabi ang pagnanakaw ng pagpipinta ng mga Johnston, ang pagkakataon ng iba pang 2 pamilya na ibunyag ang kanilang mga pintura ay kasunod ng wala. Kung tutuusin, libu-libong taon na nila itong binabantayan. Ang mga tao ay makasarili. Ganoon din ang nangyari kay Tobias. Hindi niya nais na ang iba ay tumutok sa meridian diagram. Sabihin kay James na kailangan niyang umalis sa loob ng 2 araw. Pagkasabi niya nun tumalikod na siya para umalis. Kumunat ang noo ni Maxine at nilingan ang artificial na burol sa likod niya. Pagkatapos, dumiretso siya sa kusina at naghanda ng pagkain. Nagmumuni-muni si James sa basement. Maya-maya ay bumalik si Maxine na may dalang pagkain. Oras na para kumain, James. Tumigil si James sa ginagawa niya at lumapit sa kanya. Pagkatapos, sabay silang kumain. By the way, may nangyaring masama sa labas. Napatingin sa kanya si James na nagtataka. Isinalaysay ni Maxine ang sunod-sunod na pangyayaring naganap. Nagdilim ang ekspresyon ni James, at sinabi niya, ibig bang sabihin ay sumusuko na ang mga Kaden sa akin? Sinabi ni Maxine, walang pagpipilian si Lolo. Walang pagkakataon ang mga Kaden laban sa pinagsama-samang puwersa ng iba pang 3 pamilya. Inalok ko ang aking mungkahi, ngunit tinanggihan niya ito. Marahil ay ayaw niyang magtipon ng 4 na painting sa isang lugar. Sa pagkakaalam ko, ang Ancient Four ay tiyak na magkakaroon ng pagkatalo sa mga painting. Tumigas ang ekspresyon ni James. Alam niya kung gaano kalakas ang Ancient Four. Hindi niya kayang talunin kahit isang utusan ng mga Johnston. Kung determinado silang habulin siya, hindi siya magkakaroon ng pagkakataon. You're clever and quick-witted, Maxine. Can you tell me what I should do to survive being pursued by these powerful forces? Matagal na nag-isip si Maxine bago sinabing, nagsimula kaming maghinala ng mga Johnston pagkatapos naming makuha ang mga bagay na nahukay mula sa sinaunang puntod ng prinsipe ng Orchid. Naghinala silang nabuksan na namin ang sikreto ng moonlit flowers sa Cliffside's Edge at ngayon ay nag-iisip ng mga paraan para makuha ang 3 pang painting. Ang mga Johnston ay kumikilos lamang bilang pagtatanggol sa sarili sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng mga puwersa sa iba pang 2 pamilya. Ang mga Sullivans at ang mga Lee ay dapat na magkatulad na motibo. Ngayon, mayroon lamang isang paraan para makaligtas ka sa pagsubok na ito. Nag-aalalang naghintay si James sa kanyang sagot. Ipinagpatuloy ni Maxine, kailangan mong buksan ang sikreto sa likod ng mga bulaklak na naliliwanagan ng buwan sa Cliffside's Edge at itago mo ito sa iyong sarili. Saka lang pipiliin ng iba pang 3 pamilya at ng mga Kaden ang lambat para patayin ka. Depende sa sitwasyon, baka magustuhan pa nila ikaw. Ngumiti ng mapait si James. It's easier said than done. Kahit na ang isang highly skilled martial artist na tulad ni Tobias ay hindi malutas ang sikreto ng painting. Nagkibit balikat si Maxine. Well, that's the only solution I can come up with. What other plans do you have? The other 3 family must be watching the Caden's mansion intently. You'll be in danger the moment you step out of the premise. 2 araw. Huminga ng malalim si James. Hindi sapat ang 2 araw para mabawi niya ng buo ang kanyang lakas, lalo pang matuklasan ang lihim ng pagpipinta. May plano pa ako. Lumiwanag ang mukha ni Maxine. Ano ito? Tanong ni James. Sabi ni Maxine, steal the moonlit flowers on Cliffside's Edge and the ancient scroll and sneak out of the Cadence. At least you can give them up in exchange for your life if ever na mahuli ka ng ibang mga pamilya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 876. Ngumiti ng mapait si James. Pupututan ako ng mga Kaden. Sabi ni Maxine, wala kang pagpipilian kundi ang magdusa sa galit ng mga Kaden. Kung hindi, hahabulin ka ng 3 pang pamilya. Kaden ka pa rin,
kung tutuusin. Hindi ko akalain na papatayin ka ni Lolo hanggang sa he gets the painting back. As for the next move, I'll leave the decision to you. Umiling si James. Hindi ito uubra. Masyado siyang mahina. Hindi lang iyon, siya ang naging trigger ng standoff na ito. Kung hindi niya pinatay ang emperador, maaari siyang manatili sa gilid. Nanatiling tahimik si James at bumalik sa kanyang pagkain. Maya-maya pa'y natapos na siyang kumain. Hawak ang mga pinggan sa kanyang mga kamay, tumayo si Maxine at sinabing, 2 araw na lang ang natitira. Pag nilayan mo ito, ha? Pagkasabi niya nun, umalis na siya. Si James ay nakaupo sa isang lotus na posisyon sa sahig. Naniniwala siya na ang pangalawang opsyon ay hindi gagana. Ang unang pagpipilian ay posible. Gayunpaman, magiging napakahirap. Halos imposibleng malutas ang sikreto sa likod ng mga bulaklak na liwanag ng buwan sa cliffside's edge sa loob lamang ng 2 araw. Gayunpaman, maaari niyang pekain ito upang matigil ng oras. Napaisip si James, kung maibabalik niya ang kanyang lakas sa loob ng susunod na 2 araw, maaari niyang ipahayag sa labas ng mundo na nabuksan na niya ang sikreto ng pagpipinta, na naging susi sa kanyang muling pagbabalik ng kanyang lakas. Sa ganoong paraan, ang ibang mga pamilya ay kailangang mag-isip ng 2 beses bago siya saktan. Marahil ay mahuli siya at tanungin. Gayunpaman, hanggat pinipigilan niya ang kanyang bibig, maaari niyang mabuhay ito. Kung hindi, sa kung gaano siya kawalang halaga sa ngayon sa mga mata ng ibang mga pamilya, mapapatay siya sa paningin sa sandaling lumabas siya sa mansyon ng mga Kaydan. Hindi na ako makakaasa sa moonlit flowers on Cliffside's edge. The medical book and the crucifer are the only things that can save my life. Ungol ni James. Mayroon lamang siyang isang paraan upang mabawi ang kanyang lakas sa loob ng susunod na 2 araw, sa pamamagitan ng paggamit ng crucifer. Naka-lotus position si James sa sahig. Pagkatapos, nakatulize niya ang cultivation method na naitala sa medical book at sapilitang nakalap ng true energy. Blurb. Ang kanyang mga aksyon ay nagdulot ng matinding sakit sa kanyang mga meridian. Tila 1,000 espada ang tumusok sa kanyang puso, bumagsak siya sa sahig at napasigaw sa sakit. Kahit na ang kanyang mga meridian ay pilit na ikinabot muli ng puro true energy ni Maxine, hindi pa sila nakakabawi. 2 beses niyang ipinasok ang mga karayom sa kanyang katawan, ngunit nanatiling tulog ang kanyang nagkalat na true energy. Sa puwersahang pag-iipon ng natitirang true energy sa loob ng kanyang katawan, ang kanyang mga meridian, kung saan dumadaloy ang true energy, ay agad na pumutok matapos mabigang makayanan ang puwersa. Mas malala na ngayon ang mga sugat niya kaysa dati. Tumutulo ang pawis sa kanyang noo, at bumagsak siya sa lupa na may maputlang ekspresyon sa kanyang mukha. Nahihirapan siyang bumangon at napaupo sa sahig. Pagtingin sa meridian diagram na nasa harapan niya, nagsalita siya sa mahinang boses, anong sikreto ang taglay ng diagram na ito? Kailangan ba talaga ng 2 tao para sabay na linangin? At saka, ano ang mga sikreto sa likod ng moonlit flowers on Cliffside's edge? Matiim na tinitigan ni James ang unang larawan ng diagram. Bagamat ang ilan sa kanyang mga meridian ay pumutok, wala siyang pakialam. Muli, pilit niyang tinipon ang true energy at sinubukang ayusin ang daloy ng paggalaw nito ayon sa diagram. Ang bawat bahagi ng meridian kung saan dumaan ang true energy ay pumutok. Nagsimulang umagos ang dugo sa kanyang balat. Ilang minuto lang ay napuno na siya ng dugo. Arg! Napasigaw si James sa sakit. Gayunpaman, sa kanyang pagpupursage, nagawa niyang makumplito ang unang meridian diagram. Karamihan sa kanyang mga meridian ay pumutok. Pwede bang malinang ko lang itong meridian diagram sa pamamagitan ng pagharap sa kamatayan at pagbangon mula sa abo? Sa sandaling iyon, isang nakakalokong ideya ang pumasok sa kanyang isipan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 877. Sa sandaling iyon, isang nakakabaliw na kaisipan ang pumasok sa isip ni James. Ang pagpilit sa true energy na gumalaw sa isang retrograde motion ay nagdulot ng hindi maibabalik na pinsala sa kanyang katawan. Bumagsak siya sa lupa at walang tigil na samuka ng dugo. Umagos ang dugo mula sa kanyang katawan at nakipag-ugnayan sa sinaunang balumbon at sa naliliwanagan ng buwan na bulaklak sa gilid ng cliffside. Sa sandaling iyon, may nagbago sa painting.
Nang malapit na siyang mawalan ng malay, nakita ni James ang kabilugan ng buwan na nawala at ang puting bulaklak ay nalalanta. Napalitan sila ng nakakapasong araw. Naiilawan ng sikat ng araw, nagbago ang tanawin, at ilang salita ang lumitaw sa kakahuyan. Ano? Natigilan si James. Iminulat niya ang kanyang mga mata at tinitigan ang mga salita sa painting. Kahit na ang mga salita ay nasa sinaunang script na ginamit libu-libong taon na ang nakalilipas, nakilala sila ni James. Iniukit niya ang mga iyon sa kanyang isipan. Tapos, nahimate siya. Nawala ang mantsa ng dugo sa moonlit flowers sa cliffside's edge, at bumalik sa normal ang painting. Ilang sandali pa ay pumasok na si Maxine. Pagpasok niya sa basement, nakita niya si James na nakahiga sa pool ng dugo. Ang sinaunang balumbon ay nabasa sa kanyang dugo, naging ganap na pula. Tanging ang painting lang ang hindi ginalaw. Nagmamadali siyang pumunta kay James at lumuhad sa tabi nito. James. Gayunpaman, hindi sumagot si James. Nagmamadali siyang pumunta at siniyasat ang mga sugat nito. Nang maramdamang nasa panganib siya, mabilis niya itong binuhat palabas ng basement. Lolo, sigaw niya. Whoosh! Si Tobias ay lumitaw mula sa manipis na hangin. Pagtingin sa duguan na si James, tinanong niya, anong nangyari? Nagmamadaling paliwanag ni Maxine, hindi ko rin alam. Pagpasok ko sa basement, nakita ko siyang nakahandusay sa pool of blood. I've inspected his injuries. I'm sure he's in mortal danger. Dalhin mo siya sa kwarto. Naiintindihan. Binuhat ni Maxine si James sa isang kwarto. Sa silid, siniyasat ni Tobias ang mga sugat ni James. Kasunod nito, nagdilim ang kanyang mukha. What the hell did he did? Paano siya nasugatan ng husto? Maliligtas kaya siya lolo? Kinakabahan si Maxine. Susubukan ko. Umakyat si Tobias sa kama at umupo sa isang lotus position. Pagkatapos, idiniin ang kanyang mga kamay sa dibdib ni James, inilapat niya ang isang mahusay na puwersa ng pagsipsip. Agad na napatayo ang katawan ni James, sa pag-aakalang isang lotus position. Pagkatapos, itinaas ni Tobias ang kanyang mga kamay at inilapat ang true energy sa likod ni James upang pagalingin ang kanyang mga sugat. Ilang minuto lang at basang-basa na sa pawis si Tobias. Huminto siya, at nanlambot ang katawan ni James. Tanong ni Maxine, kamusta na siya? Umiling si Tobias at bamantong hininga. Masyadong malubha ang mga sugat niya. Hindi ko siya mailigtas. Mamamatay siya sa susunod na 3 araw. Ano? Namutla ang mukha ni Maxine. Kung gayon, ano ang dapat nating gawin? Sinabi ni Tobias, dapat ay sapilitang inilipat niya ang true energy sa retrograde motion ayon sa meridian diagram. Nasira ang kanyang mga organo. Pagkasabi niya nun, kumunat ang noo niya. Hindi ba nag-disperse na ang true energy niya? Paano pa niya ito nakatalyze? Napatingin si Tobias kay Maxine. Umiling siya. Hindi ko rin alam. Ang lalaking ito, napabuntong hininga si Tobias. May pagkakataon siyang mabuhay, ngunit kailangan lang niyang patayin ang kanyang sarili. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 878. Sa pagkakataong iyon, nagkamalay si James. Nang marinig ang mga salita ni Tobias, nagsalita siya sa mahinang boses, mamamatay ba ako? Tumingin sa kanya si Tobias at sinabing, oo. Tapos, umalis na siya. Si Maxine at James lang ang natira sa kwarto. Nahihirapang magsalita si James, where's the moonlit flowers on cliffside's edge? Sabi ni Maxine, nasa basement pa. May kakaiba ba dito? Ha? Natigilan si Maxine. Pagkatapos, sinabi niya, hindi naman. Hindi pwede yon. Umiling si James. May nangyari siguro. Ibalik mo ako sa basement. Baka nabunyag na ang sikreto ng painting. Pero, ang kalagayan mo. Ayos lang. Walang choice si Maxine kundi buhatin si James, na nakabitin ang buhay sa pamamagitan ng isang sinulid, pabalik sa basement. Bago pa man sila makalapit sa looban, isang gwapong lalaki na naka-white shirt ang lumapit sa kanila. Anong ginagawa mo, Maxine? Nang makitang karga-karga ni Maxine ang isang lalaking duguan sa kanyang mga braso, napakunot ang noo ng lalaki. Bobby, bati ni Maxine. Nang makita si James, tumawa si Bobby. Hoy, hindi ba si James ito? Sabi ng mga tao, sa mansion ka daw ng mga Kaydan.
Lumalabas na totoo ang mga chismis. Lumapit si Bobby kay Maxine at sinabing, bakit mo siya dinadala? Ibaba mo siya. Bobby, ito ay kay Lolo. Huwag mo na akong takutin sa pamamagitan ng pagpapalaki kay Lolo. Sabi ko ibaba mo na siya. Ngunit, humakbang si Bobby at sinunggaban ang halos walang buhay na si James. Bagamat isa ring martial artist si Bobby, hindi siya kasing lakas ni Maxine. Ni hindi niya kayang talunin ang matandang James, ang hindi pa nalilinang ang true energy. Gayunpaman, hindi nang ahas si Maxine na suwayan siya. Bumagsak si James sa lupa at napasigaw sa sakit. Naawa si Maxine sa kanya, pero napayuko lang siya at nanatiling tahimik. Bagamat isa siyang Kayden, wala siyang dugong Kayden na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Si Bobby naman ay tagapagmana ng pamilya at magiging pinuno ng mga Kayden. Nang mapanood si James na namilipit sa lupa, napangiti si Bobby at tinapakan ang kanyang katawan. Pagtingin sa kanya, nagmura si Bobby, "How dare you show up here, you makasalanan? Siguradong pagod ka ng mabuhay. Anong ginagawa mo?" Isang pagsaway ang dumating. "Lolo," agad namang itinaas ni Bobby ang kanyang paa at magalang na bumati. Sinulyapan ni Tobias si James na namimilipit sa sakit sa lupa at sinaway si Maxine, "Anong ginagawa mo? Alam mo namang nasugatan siya. Bakit mo siya dinala dito?" Lumuhad si Maxine at nagpaliwanag, "Lolo, gusto ni James na bumalik sa basement at tingnan ang painting. Gusto mo bang tingnan ang moonlit flowers sa cliffside's edge sa ganoong kondisyon?" Napatingin si Tobias kay James. Nagsalita si James sa mahinang boses, "Wala na akong masyadong oras. Kung kailangan kong mamatay, mamamatay ako sa underground basement." "Ano?" Bulalas ni Bobby at tinuro si James, "Lolo, paano mo mapapayagan ang isang tagalabas na makita ang mga bulaklak na naliliwanagan ng buwan sa cliffside's edge? Yan ang kayamanan ng pamilya ng mga Kayden. Kahit ako." Sinaway siya ni Tobias, "Kung nagsumikap ka at nilinang ang true energy, pinayagan kitang makita ang pagpipinta noon pa man. Para saan ka nakatayo dito? Sabay balik sa practice." "Sige." Hindi nang ahas si Bobby na pabulaanan si Tobias. Sinulyapan niya si James na may nakakamatay na tingin bago tumalikod para umalis. "Dalhin mo siya sa basement." Iniwan ang pamamaalam na ito, umalis si Tobias. Hinawakan muli ni Maxine si James at humingi ng tawad, "I'm sorry, James." "Ayos lang." Umiling si James. Tapos, tinanong niya, "Kayden ka rin? Pero, bakit pakiramdam ko parang hindi ka tinatrato bilang isa?" Buntong hininga. Napabuntong hininga si Maxine. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 879. Bakit ka nagbubuntong hininga? Wala yon. Walang masyadong sinabi si Maxine. Hawak si James sa kanyang mga bisig, mabilis niyang tinungo ang basement. Dahil nanatili siyang tahimik, hindi na siya tinanong pa ni James. "By the way, Bobby's actually a rather nice guy. Wag mo na lang isa puso." Nag-aalala na baka magplano si James ng kanyang paghihiganti, idinagdag niya ang pahayag na ito. Ungol ni James. Si Bobby ay gumagawa ng gulo para sa kanya mula pa noong unang araw. Kung bibigyan siya ng pagkakataon, tiyak na tuturuan niya ito ng leksyon. Maya-maya, nakarating na sila sa basement. Ang sinaunang balumbon at ang buwan na bulaklak sa gilid ng cliffside ay nasa sahig pa rin. Kahit na ang sinaunang balumbon ay nabahira ng dugo, ang pagpipinta ay ganap na maayos. Inilagay ni Maxine si James sa wheelchair at kinuha ang mga gamit sa sahig. Utos ni James, "Hayaan mo akong tingnan." Inabot sila ni Maxine sa kanya. Matapos suriing mabuti ang pagpipinta, napagtanto niya na wala itong anumang pagbabago. Gayunpaman, sigurado siyang may nagbago bago siya nawalan ng malay. Hawak ang painting sa kanyang kamay, ipinikit niya ang kanyang mga mata at sinubukang alalahanin ang kanyang nakita. Malinaw niyang nakita ang kabilugan ng buwan na nawala at ang bulaklak ay nalalanta. Pagkatapos, lumitaw ang isang nakakapasong araw sa kalangitan. Dahil sa sikat ng araw, lumitaw ang isang sinaunang script sa kakahuyan. Kahit na may mga salitang nakaukit sa kanyang isipan, hindi niya maintindihan kung ano ang ibig sabihin ng mga iyon. "Bakit?" Pagbukas ng kanyang mga mata, bumulong si James. "Anong sabi mo, James?" Naguguluhan si Maxine. Pagtingin sa painting, she asked,
What do you mean by why? Nalaman mo ba ang sikreto ng painting? Hindi. Umiling si James. Marahil ay nasulyapan lamang niya ang mga salitang iyon sa pamamagitan ng napakaswerteng. Ang moonlit flowers on Cliffside's Edge ay kinabibilangan ng Ancient Four at ang Prince of Orchid, na marahil ang tanging martial artist na umabot sa ika-9 na ranggo mula noong unang panahon, mula sa libu-libong taon na ang nakalilipas. Ang mas kaunting mga tao na nakakaalam tungkol sa sikreto ng pagpipinta, mas mabuti. Kaya naman, pinili niyang hindi sabihin kay Maxine. Baka dugo. Naalala ni James na dumudugo siya ng husto. Nabahiran ng pula ng kanyang dugo ang painting. Gayunpaman, walang bakas ng dugo dito. Kinagat ni James ang daliri, at tumulo ang isang patak ng dugo sa painting. Kaagad, may kakaibang nangyari sa moonlit flowers sa Cliffside's Edge. Sinipsip nito ang sariwang dugo. Pagkatapos, matapos masipsap ang dugo, nawala ang kabilugan ng buwan at napalitan ng nakakalipas na araw. Marahil dahil sa hindi sapat na dugo, ang bulaklak ay nanatiling pareho, at ang mga salita ay hindi lumilitaw sa dami-tiyan. Ano? Nang makita ang mga pagbabago sa painting, bulalas ni Maxine. Mabilis na binaliktad ni James ang pagpinta. James, ano ba? Wearing a grim expression, James looked at her and reminded her, huwag mong sabihin kahit kanino. Inilagay si Maxine sa mahirap na posisyon. Ipinadala siya ni Tobias sa basement upang subaybayan si James at ipaalam sa kanya ang bawat galaw nito. Kung pipiliin niyang manahimik, magtatagal ito ng pagtataksil sa mga kaidan. Iyon ay darating na may kakilakilabot na kahihinatnan. James, sinusubukan mo ba akong ipakilala si Lolo? Si Maxine ay nasa isang masikip na lugar. Alam ni James na mahihirapan siyang ilihim ito. Gayunpaman, talagang ayaw niyang malaman ang sinuman. Kung hindi siya nagkakamali, ang mga salita sa sinaunang script ay isang paraan ng paglilinaw. Ang isa ay maaari lamang maglinang sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng pamamaraan sa meridian diagram. Kalimutan mo na ito, sabi ni James pagkatapos ng kanilang pag-iisip. Pagkatapos, binaliktad niya ulit ang painting. Ang nakakapasong araw ay nawala at ngayon ay napalitan ng kabilugan ng buwan. Dalhin mo ako kay Tobias. Ano? Naguguluhan na tanong ni Maxine, bakit mo siya gustong makilala? Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 880. Pagkatapos, bumungad sa kanya ang realisasyon. She asked, iniisip mo bang ibunyag kay Lolo ang sikreto ng painting bilang kapalit ng proteksyon? Oo, tumango si James. Siya ngayon ay nahuli sa isang crossfire. Si Tobias lang ang makakapagligtas sa kanya. Gayunpaman, gagawin lamang ito ni Tobias kung ibibigay sa kanya ni James ang sikreto ng pagpipinta. Sige, walang masyadong sinabi si Maxine. Pagkatapos, inilagay ni James ang moonlit flowers sa Cliffside's Edge at ang sinaunang scroll sa kahon. Itinulak ni Maxine ang wheelchair ni James, at pareho silang lumabas ng basement para hanapin si Tobias. Sa silid-aklatan ng patio ng mga Kaden, nagbabasa ng libro si Tobias. Kumatok, kumatok. May kumatok mula sa kabilang bahagi ng pinto. Lolo, gusto ka sana ni James. Itinabi ang kanyang libro, lumabas si Tobias sa silid. Naka-wheelchair si James, habang si Maxine naman ay tumabi sa kanya. Pagtingin kay James, tinanong ni Tobias, anong problema? Bulong ni James, natuklasan ko na ang sikreto ng moonlit flowers sa Cliffside's Edge. Ano? Bulalas ni Tobias. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mukha, at tinanong niya, totoo ba iyon? Tumango si James, totoo. Ipapahayag ko sa iyo, ngunit mayroon akong isang kondisyon. Napagod si Tobias kaya nanginginig ang kanyang mga kalamnan sa mukha. Ang mga Kaden ay nagbabantay sa mga bulaklak na naliliwanagan ng buwan sa Cliffside's Edge sa loob ng libu-libong taon. Ang pamilya ay dumanas ng maraming pagsubok at paghihirap dahil sa pagpipinta na ito. Dam-anak ang dugo. Ang magkapatid na lalaki ay lumalaban sa isa't isa, at ang mga anak na lalaki ay lumaban sa mga ama. Sa loob ng libu-libong taon, walang sino man ang makabubunyag ng misteryo sa likod ng pagpipinta. Gayunpaman, nagawa ito ni James. Name it. Gagawin ko ang lahat sa abot ng aking makakaya. Sabi ni James, alam mo na maraming tao ang naghahabol sa buhay ko. Ang mga Kaden lang ang makakapagtanggol sa akin.
Kung mangangako kang ililigtas ang buhay ko, sasabihin ko sa iyo ang sikreto ng pagpipinta. Pangako ko. Hindi nag-atubili si Tobias. Hanggat maaari niyang makuha ang kanyang mga kamay sa sikreto sa likod ng naliliwanagan ng buwan na bulaklak sa cliffside's edge, hindi siya tatutol na gumawa ng isang kaaway ng mundo. Hindi lang kita paprotektahan, kundi pahihintulutan kitang libre at walang limitasyong pag-access sa library ng Cadence. Mayroon itong malawak na koleksyon ng mga kasanayan sa martial art ng mga Kaden mula sa maraming henerasyon. Malaking tulong ito sa iyo. Siyempre, considering you survive. Kaya kitang protektahan mula sa panlabas na panganib, ngunit wala akong magagawa sa mga pinsala mo. James said, I have a way of treating my injuries, however, how can I trust you? Paano kung babalikan mo ang pangako mo pagkatapos kong ibigay sa iyo ang sikreto ng painting? Tobias reassured, huwag kang mag-alala. I'm a man of my word. At saka, isa kang Kaden, after all. I won't allow outsiders to walk all over you as they please. Maxine chimed in, hindi kailanman tinanggihan ni Lolo ang kanyang mga pangako. Bahagyang tumango si James. Wala siyang ibang pagpipilian kundi ang magtiwala sa pangako ni Tobias. Kung pipiliin ni Tobias na sirain ang kanyang pangako, wala siyang magagawa kundi tanggapin ang kanyang kapalaran. Nag-aalalang sabi ni Tobias, bilisan mo, ipakita mo sa akin ang sikreto ng pagpipinta. Ibinigay ni James ang painting kay Tobias at sinabi, lagyan mo ito ng isang patak ng dugo at tingnan kung ano ang mangyayari. Nang marinig ito, kinagat ni Tobias ang kanyang daliri at naghulog ng ilang patak ng dugo sa painting. Gayunpaman, walang nagbago, walang nangyayari. Napatingin siya kay James na nagtataka. James was baffled, hindi niya alam kung bakit hindi nagbabago ang painting. Ibigay mo sa akin. Ibinigay ni Tobias ang painting kay James. Kinagat ni James ang daliri niya, at tumulo ang dugo sa painting. Agad na hinigop ng painting ang dugo niya. Pagkatapos, nawala ang kabilugan ng buwan at napalitan ng nakakapasong araw. Natuyo rin ang bulaklak, gayunpaman, dahil kulang ang dugo, hindi lumabas ang sinaunang script. Nang inig si Tobias nang makita ang pagbabago. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 881. Napatitig si Maxine sa moonlit flowers on cliffside's edge. Hindi niya akalain na magbabago ang painting kapag may dugo ito. Bukod doon, sa dugo lang ni James ang nangyari. Iyan ang sikreto ng moonlit flowers sa cliffside's edge. Tumingin si James sa excited na si Tobias at sinabing, sinabi ko na sa iyo ang sikreto. Mula ngayon, kailangan mo akong protektahan. That won't be a problem. You're a Kaden. As the head of our family, how could I not offer you protection? Kinuha niya ang painting at humagalpak ng tawa. Haha, nalutas na sa wakas ang misteryo ng moonlit flowers on cliffside's edge. Biglang bumalik ang larawan sa orihinal nitong estado. Nag-aalalang tanong niya, ano ang nangyari? Sagot ni James, paano ko malalaman? Baka kailangan pa ng dugo. Bakit ito gumana sa iyong dugo ngunit hindi sa akin? James shrugged, wala rin siyang ideya. Bakit kailangang maging akin? Pareho kaming Kaden, kaya bakit nagbabago ang pagpipinta ng aking dugo, ngunit ang kanya ay hindi? Naisip ni James. Kailangan ko ng kaunting dugo mo, sabi ni Tobias. Oo naman, pero marami na akong dugong nawala kaya medyo nanghihina ako ngayon. Get some rest for now, then. Maxine, make sure James gets his rest. Take good care of James for me, utos ni Tobias. Pagkatapos, kinuha niya ang painting at ang sinaunang kahon at umalis na may malaking ngiti. Tinulak ni Maxine si James pabalik sa kwarto. Sa loob ng kwarto, binuhat ni Maxine si James sa kama. James, paano mo natuklasan ang sikreto ng moonlit flowers sa cliffside's edge? Mahinang sagot ni James, nagkataon lang. Pwede ka bang umalis saglit? Gusto kong magpahinga ng mag-isa. Sige, hindi nagtagal si Maxine. Tumalikod siya para umalis at tinungo si Tobias. Samantala, pumikit si James at inalala ang mga sinaunang salita na nakita niya sa painting. Napakalalim ng mga ito, at aabutin siya ng ilang oras upang malutas ang ibig nilang sabihin. Gayunman, isang bagay ang tiyak,
Ang pamamaraan ng pagtatanim na ito ay kailangang isama sa mga meridian diagram. Study room ni Tobias. Pumasok si Maxine sa kwarto. Halika, maupo ka. Si Tobias ay nasa mabuting kalagayan, at ang kagalakan ay nakasulat sa buong mukha niya. Lolo, bati ni Maxine sa kanya at umupo. Si James ay isang pagpapala sa aming pamilya. Nagawa niyang matuklasan ang sikreto ng buwan ng bulaklak sa gilid ng cliffside sa loob lamang ng ilang araw. Kailangan kong kuhaan ang kanyang dugo kapag gumaling siya at maingat na pag-aralan ang pagpipinta. Humalaklak si Tobias. Nakangiting sabi ni Maxine, "Congratulations, Lolo. Dahil nabuksan mo na ang sikreto ng moonlit flowers sa cliffside's edge, maaari kang umaban sa ika-9 na ranggo. Sa lalong madaling panahon, ikaw ay magiging pinakamalakas na tao sa mundo." Tobias waved her off and said, "That's easier said than done. It hasn't accomplished since ancient times. However, this time, we might really have hope." By the way, paano nalaman ni James ang sikreto sa likod ng painting? Gayon din, bakit napakalakas ng dugo niya? Umiling si Maxine at sinabing, "I'm not sure. I found him lying on the ground of blood. After he woke up, he insisted going to the underground basement, kaya dinala ko siya doon. You've done a great job. Get some rest and continue taking care of James. Also, I need you to keep an eye on him. There must be some other secrets to him." Sige, tumanggo si Maxine, tumayo, at umalis. Samantala, si James ay nakahiga sa silid na sinusubukang maunawaan ang mga sinaunang salita sa pagpipinta. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, napagtanto niya na isa nga silang internal martial arts cultivation method. Gayunpaman, ang pamamaraan ng paglilinang ay medyo hindi karaniwan. Katulad ng mga meridian diagram, mayroong maraming hindi kinaugalian na mga bagay tungkol dito. What is this? It doesn't make sense at all. Could Maxine's interpretation be correct? Katulad kaya ito ng meridian diagram na kailangang paghiwalayin at pagpraktisan ng dalawang tao? Bulong ni James. Kumatok, kumatok, kumatok. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 882. May kumatok mula sa kabilang bahagi ng pinto. "Come in," mahinang sagot ni James. Itinulak ang pinto, at pumasok si Maxine, nakasuot ng puting damit. Wala na siyang oras na magpalit ng damit na nabahiran ng pula ng dugo ni James. "James," matamis niyang tawag sa pangalan niya habang naglalakad palapit sa kanya. "Ma'am," malumanay na tugon ni James. He asked, "Is your true energy restored? I need you to circulate your true energy and help me heal my wounds." "Medyo naka-recover na ako pero hindi naman buo," sagot ni Maxine. Mahinang sinabi ni James, "Sa tingin ko ang paraan ng paglilinang sa moonlit flowers on cliffside's edge ay nangangailangan ng dalawang tao." Tanong ni Maxine, "Bakit sa tingin mo?" Sabi ni James, "I'm guessing what we did before was correct. It just didn't work because we lacked the cultivation method. After the painting encountered blood, the bright moon disappeared, and a scoring sun appeared. Ayon sa aking pagkakaintindi, ang buwan ay dapat na kumakatawan sa yin, habang ang araw ay kumakatawan sa yang. Yang ay kumakatawan sa mga lalaki, at yin ay kumakatawan sa mga kababaihan. Paano ang mga bulaklak na biglang nalante? Ano kayang ibig sabihin nito?" Tanong ni Maxine. Napaisip si James sa tanong niya. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi niya, "Maaaring may higit pa sa pagpipinta. Marahil ay natuklasan lamang natin ang isang bahagi ng sikreto, ngunit sigurado ako na tayo ay patungo sa tamang direksyon." Siya nga pala, nakakita ako ng isang talata, tungkol sa isang paraan ng paglilinang sa larawan. Tulungan mo akong pag-aralan ito at paghiwalayin ito sa dalawang bahagi. Nagtatakang tanong ni Maxine, "Ano? May nakita kang cultivation method sa painting?" "Ma'am, kumuha ka ng panulat at papel. Isusulat ko ito para sa iyo." Mabilis na pumunta si Maxine para kunin ang mga gamit. Pagkatapos, tinulungan niya si James na bumangon sa kama. Mahina pa rin si James at hindi na makaupo ng maayos, kaya't wala siyang ibang pagpipilian kundi ang panatilihing nakaangat siya. Naputol ang kanyang brasong meridian, at hindi siya makapagbigay ng anumang lakas. Kinuha niya ang panulat ngunit hindi na nakapagsulat ng anuman pagkatapos ng mahabang panahon.
Mahinang sabi ni James, "This isn't going to work, I can't move at all. It hurts when I try to move. I'll have to wait until my injuries get better. Go and get Tobias for me. I need him para matulungan ako sa ilang acupuncture. Di ba sabi mo hindi natin dapat ipaalam sa kanya ang tungkol dito? Would not doing so expose everything? Huwag kang mag-alala. Kailangan ko lang siyang gumamit ng mga normal na karayom ng acupuncture. Makapangyarihan siya at umabot na siya ng hindi bababa sa ikalimang ranggo. Gagamit ako ng espesyal na paraan na ginagamit ang kanyang true energy para i-regulate ang aking governor vessel, conception vessels, at 8. Mga pambihirang meridian. Tumingin si Maxine kay James nang may pagdududa ngunit pinipigilan niyang tanungin siya. Tumanggo siya, inihiga siya sa kama, at pinuntahan si Tobias. Hindi nagtagal, bumalik siya kasama si Tobias. Napukaw ang pag-uusisa ni Tobias matapos malaman na gusto ni James na magpagaling sa sarili at kailangan lamang niyang hiramin ang kanyang true energy. Nais niyang malaman kung paano pagagalingan ni James ang kanyang sarili mula sa gayong kakilakilabot na kondisyon. Inutusan ni James si Maxine na tulungan siyang maghubad. Mabilis niyang sinunod ang utos nito. Tinanong ni Tobias, "Ano ang kailangan mong gawin ko?" Sumagot si James, "Kailangan kong gamitin mo ang iyong lakas para ipasok ang mga karayom na ito sa akin. Sasabihin ko sa iyo kung aling mga punto ng acupuncture at kung kailan ito tutusukan." Ang mga Kaidan ay nagsanay ng mga kasanayang medikal mula noong sinaunang panahon. Kaya, si Tobias ay nilagyan din ng mataas na kaalaman sa medisina. Sa kabila noon, wala siyang magawa para matulungan ang kalagayan ni James ngayon. Na-curious siya kung paano binalak ni James na iligtas ang sarili, at inaabangan niyang masaksihan ang mga kasanayan ni James sa medisina. Tumanggo si Tobias, "Sige, handa na ako. Magsimula sa pamamagitan ng paggamit ng iyong true energy upang pasiglahin ang aking Philtrem Acupoint." Sinunod ni Tobias ang utos niya. Hindi nagtagal, natatakpan ng acupuncture needles ang buong katawan ni James. "Ilagay mo ang iyong kamay sa aking likod at simulan ang pagsasalin ng iyong true energy." Eksaktong ginawa ni Tobias ang sinabi niya. Biglang nanginig ang mga acupuncture needles sa katawan ni James. Anong nangyayari? Nagulat si Tobias. Bakit ito nangyayari? Bago niya merehistro ang nangyayari, isang kakaibang sensasyon ang sumunod. Naramdaman ni Tobias ang malakas na pag-iipon ng enerhiya, bumubulusok sa mga sasakyang dagat ng gobernador at conception ni James pati na rin ang kanyang 8 extraordinary meridians. Ikaw. Matapos mapagtagumpayan ang kanyang unang pagkabigla, ngumiti si Tobias at sinabing, "Ginamit mo ang aking true energy para piliting i-regulate ang iyong gobernador vessel, conception vessels, at 8 extraordinary meridians. Ang mga martial artist ay kailangang maging kahit man lang sa ikalimang ranggo para ma-activate sila." Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 883. Ang gobernador vessels, conception vessels at ang 8 extraordinary meridians ay itinalaga para sa martial artist. Ang mga may mababang cultivation base ay hindi magagawang i-regulate ang mga ito. Ang isa ay kailangang magkaroon ng matatag na pag-asa sa ikalimang ranggo at ng cultivation base para ma-activate sila. Sa una, hindi sigurado si Tobias kung paano nilayon ni James na pagalingin ang kanyang mga sugat. Gayunpaman, siya ay isang grandmaster at isang doktor, kaya mabilis siyang nakakita ng ilang mga pahiwatig. Ang pagpapagaling sa kanyang mga sugat ay isang bluff. Ang kanyang tunay na intensyon ay upang ayusin ang kanyang mga sisidlan at meridian. Ginamit siya ni James para magpasok ng acupuncture needle sa kanyang meridian at acupuncture point sa buong katawan niya para protektahan ang kanyang heart meridian. Kaya, gaano man kasakit ang dinanas ng katawan, hindi siya mamamatay. Gayunpaman, ang kanyang katawan ay nasa kakilakilabot na kondisyon at hindi na magtamaw ng higit pang mga pinsala. Ang layout ng acupuncture needles ay nagbigay daan sa true energy na naisalin sa katawan ni James na matipon ng mabilis. Naipon ang true energy ni Tobias sa loob ng katawan ni James at bumuo ng vortex. Si Tobias ay nawawalan ng kontrol sa kanyang true energy na isinasalin sa katawan ni James. Mabilis itong hinihigop, mabilis na bumubulusok sa mga meridian at acupoints ni James. Hindi dapat kinaya ng katawan ni James ang epekto ng true energy.
Gayunpaman, dahil nasugatan na si James, pinalala lang nito ang kanyang mga sugat. Kahit na nakita ni Tobias si James, hindi siya tumigil sa pagsasalin ng enerhiya ngunit sa halip ay pinalakas ang intensity ng pagsasalin. Nais niyang malaman kung ang paraan ng pagkamatay at muling pagsilang ni James ay maaaring umayos sa mga meridian sa katawan ng isang tao. Kung magtagumpay siya, ang tunay na enerhiya sa kanyang katawan ay dadaloy ng maayos at hahayaan siyang patuloy na lumakas. Maaaring mabilis na makalusot si James sa ika-5 ranggo at marahil ay maabot pa ang mas mataas na ranggo. Ang mga karayom ng acupuncture na ipinasok sa katawan ni James ay hindi makayanan ang pagtaas ng intensity ng pagsasalin ng dugo. Nanginginig sila at tila nawawalan ng hawak. Mabilis na bilin ni James, "Maxine, pansinin mo. Kung may natanggal na acupuncture needle, ipasok ito pabalik ng mabilis. Kung hindi, kapag tumagas ang true energy, mamamatay ako kaagad." Sige, tumanggaw si Maxine at nanatiling nakatutok ang mga mata sa acupuncture needle sa katawan ni James. Maingat niyang pinagmasdan ang mga papalabas na, nananatiling alerto upang mabilis na maipasok muli ang mga ito. Isang malakas na surge ng enerhiya ang natipon sa ibabaw ng katawan ni James at umikot sa paligid niya. Tiniis ni James ang matinding sakit. Kahit na ang Diyos ng digmaan ay dumaan sa hindi mabilang na mga labanan at dumanas ng lahat ng uri ng pinsala, ang matinding sakit mula sa mabilis na enerhiya na bumubulusok sa kanyang mga meridian ay hindi matiis. Napaungol si James sa sakit. Alam ni Tobias na hindi siya makakapigil. Kung gagawin niya, ang true energy na inisalin sa katawan ni James ay agad na mawawala, o maaari pa itong sumabog sa katawan ni James. Mamamatay si James kasabay ng pagsabog. Ang makapangyarihang true energy ay puwersahang bumulwak sa kanyang gobernador vessel, conception vessel, at 8 pambihirang meridian na hindi pa kinokontrol. Whoosh! Ang mga karayom ng acupuncture ay hindi na makatiis sa puwersa at nagsimulang bumaril. Hawak na ni Maxine ang isang karayom sa kamay niya nang biglang may lumabas na isa pa. Nang mapansin niya ito, mabilis niyang ipinasok pabalik sa katawan niya. Gayunpaman, ang nakakatakot na puwersa mula sa mga punto ng acupuncture ay nagpapahina sa kanyang mga braso. Matapos ang magkasunod na pagpasok ng ilang karayom pabalik sa kanyang katawan, nagsimulang dumyugo ang kanyang mga palad dahil sa lakas ng true energy. Halika na, si Tobias ay umungal at inilabas ang lahat ng kanyang lakas. Dumaloy ang true energy niya sa katawan ni James. Boom! Parang may sumabog sa katawan ni James. Parang giniba ng baha ang dam. Napaatras din ng puwersa si Tobias. Agad na lumabas ang mga acupuncture needles sa katawan ni James. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 884. Mabilis na tumakbo si Maxine palayo sa puwersa. Gayunpaman, hindi siya mabilis at nasugatan ng mga karayom na lumilipad palabas. Bumagsak ang katawan ni James sa kama. Pawis na pawis si Tobias. Pinunasan niya ang mga butil ng pawis sa kanyang mukha, tinitigan si James ng maluwag. Napakalakas ng loob ng binatang ito. Hindi ako makapaniwala na may naisip siyang napakapanganib, sabi ni Tobias. Lolo, kumusta po siya? Hindi na mapakali si Maxine sa mga sugat sa kanyang katawan at mabilis na nagtanong tungkol kay James na walang buhay na nakahiga sa kama at puno ng dugo. Nakangiting hinaplos ni Tobias ang kanyang puting balbas at sinabing, ito ay isang tagumpay. Ang kanyang gobernador vessel, conception vessel, 8 extraordinary meridians, at bawat solong sisidlan sa kanyang katawan ay nabuksan. Sa teorya, siya ay dapat na pumasok sa ika-5 ranggo. Talaga, nagulat si Maxine. Ibig sabihin ba nito ay makakagawa tayo ng mas maraming martial grandmaster ng ika-5 ranggo gamit ang pamamaraang ito? Umiling si Tobias at sinabing, pagod na pagod, hindi ito magiging madali. Ang mga meridian ni James ay nasira na, at siya ay nasa bingit ng kamatayan. Sa pamamagitan ng paggamit ng acupuncture needles upang protektahan ang kanyang pusong meridian, halos inilalagay niya ang lahat ng kanyang mga itlog sa isang basket. Gayunpaman, nagtagumpay kami. Imposible para sa isang ordinaryong tao na makayanan ang napakasakit na sakit. Bukod pa rito, ang true energy na ginamit para gawin ang pamamaraang ito ay kailangang magmula sa isang tao na hindi bababa sa ika-5 ranggo. Maxine looked at the unconscious James and said with admiration,
He's really courageous. By the way, even though James regulated all his meridian, they've already damaged previously. Would he be able to survive? Mataimtim na sinabi ni Tobias, wala na sana siyang pagkakataong mabuhay. Gayunpaman, ang batang ito ay puno ng mga sikreto at marahil ay may paraan upang iligtas ang kanyang sarili. Nang marinig ito, gumaan ang loob ni Maxine. Ipagpatuloy mo ang pag-aalaga sa kanya. I've exerted too much true energy and will have to rest. Sige, tumanggo si Maxine. Hindi na nagsalita si Tobias. Lumabas siya ng kwarto. Tinignan ni Maxine si James at nag-iigib ng maligamgam na tubig. Kumuha siya ng tuwalya at sinimulang panasan ang dugo sa katawan nito. Bago niya matapos ang paglilinis kay James, nagising siya. Naubos na siya sa lakas at hindi na makabangon. Sa kabila nito, sumilay ang isang mapang asar ng ngiti sa kanyang mukha. How could you still smile, James? Alam mo ba kung gaano kadelikado ang mga nangyari sa iyo ngayon? Gaano ba ito kadelikado? Sagot ni James na may kasamang mahinang ngiti. My body was already beyond saving. Kahit anong sakit ang kailangan kong tiisin, it wouldn't have not enough to take my life. I'd protected my heart meridian, so I'd have survived even if it failed. Pero, buti na lang at gumana. Ma'am, tumanggaw si Maxine. Pagkatapos, sinabi ng lolo na ang mga meridian sa buong katawan mo ay nabuksan na. Sa teoryang pagsasalita, nakapasok ka sa ikalimang ranggo, at ngayon, ang tanging pagkakaiba sa pagitan mo at ng tunay na 5th rank Grandmaster ay true energy, ang iyong mga meridian ay naayos na, kakailanganin mo lamang na maglagay ng kalahati ng halaga ng pagsisikap. Ang iyong tunay na enerhiya ay patuloy na tataas, at malapit ka nang makapasok sa ikalimang ranggo. Alright, enough said, hindi ko na kaya. Bilisan mo at ipasok mo sa akin ang mga karayom ng crucifer, mamamatay ako kaagad kapag hindi mo ginawa. Naunawaan ni James ang kanyang sariling katawan at alam niya na kung hindi niya gagamitin ang crucifer, ito ang magiging katapusan niya. Okay, tumanggaw si Maxine at inabot ang kamay para tanggalin ang wire sa braso ni James. Gayunpaman, kahit anong pilit niya, hindi niya ito maalis. Bahagyang ginalaw ni James ang kanyang braso, at agad na lumuwag ang alambre at nagkalat sa 81 pilak na karayom. What the hell was that? Bakit hindi ito natinag ng hawakan ko? Huwag ka nang magtanong. Ituloy mo lang. Sa estado ko ngayon, 2 karayom lang ang kaya ko. Magsimula sa meridian ng puso. Okay. Pinulot ni Maxine ang karayom, tinungga ng true energy, at diretsyong itinusok sa dibdib ni James. Sa pagpasok ng karayom sa kanyang katawan, isang daloy ng enerhiya ang dumaloy sa kanyang buong katawan, na nagsimulang gumaling sa kanya. Ipasok mo pa ang isa sa anit ko. Sinunod naman ni Maxine ang utos niya. Pagkatapos ng 2 magkasunod na pagpapasok, naubos na naman ang kanyang true energy. Mahina siyang umupo sa isang upuan na may maputlang mukha. Sabi niya, pagod na ako. Salamat, sige na magpahinga ka na. Hindi ako mamamatay sa lalong madaling panahon, pero kailangan mong mabawi ang true energy mo sa lalong madaling panahon para mahilom ang mga sugat ko. Kung hindi, hindi na ako makakaligtas. Sige, maiwan muna kita. Tumanggaw si Maxine at umalis na. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 885. Pagkaalis, tinungo ni Maxine ang closed-door meditation sanctuary sa likod bahay ni Tobias. Alam niyang naubos na si Tobias' true energy at kailangan niyang magnilay para mabawi ang mga ito. May independenteng bahay na gawa sa kahoy sa likod bahay ng mansyon ng mga Kaydan. Lumapit si Maxine sa kahoy na bahay at mahinang kumatok sa pinto. Come in, may narinig akong boses mula sa loob ng kwarto. Itinulak ni Maxine ang pinto at naglakad papasok sa kahoy sa bahay. Tumingin siya kay Tobias. Nakaupo siya sa isang lotus na posisyon, nagpapalipat-lipat ng kanyang enerhiya upang mapunan ang kanyang naubos na lakas. Lolo, tawag nito sa kanya. Oo, anong problema? Lolo, gusto kong humiling ng ilang rejuvenation pills. Nilinga ni Tobias si Maxine at nagtanong, hindi mo naubos ang true energy mo, kaya bakit kailangan mo ng rejuvenation pills? Ibinaba ni Maxine ang kanyang ulo at nahihiyang binibigkas, sa pilitan kong sinubukang gamitin ang meridian diagram,
At ang aking true energy ay nag-retrograde, na nagdulot ng matinding pagkaubos. Hindi na itinuloy ni Tobias ang usapin. Naglabas siya ng isang maliit na bote mula sa kanyang bulsa, kumuha ng 30 pulang table tas, at inihagis kay Maxine, sinabi. Mahirap silang puno, kaya gamitin ang mga ito ng matipid. Uminom si Maxine ng mga table tas at sinabing, salamat po, Lolo. Iwan mo ako, naiintindihan. Tumalikod na si Maxine at umalis. Bumalik siya sa kanyang silid at agad na uminom ng tableta. Matapos itong kainin, isang mainit na agos ang kumalat sa kanyang lalamunan, at ang naubos na true energy ay mabilis na nakabawi. Bagamat gumaling na ang kanyang true energy, mayroon pa rin siyang mga sugat sa buong katawan. Gayunpaman, hindi niya inisip ang mga ito at mabilis na nagtungo sa silid ni James upang gamutin ang mga sugat nito sa pamamagitan ng acupuncture. Patuloy niyang ginamit ang kanyang true energy sa mga susunod na araw para pagalingin ang mga sugat ni James. Ang crucifer ay may mahimalang epekto. Kasabay ng pagbubuhos ng true energy, maaari pa nitong buhayin ang mga patay. Natural, sa paggamit nito, unti-unting bumuti ang mga sugat sa katawan ni James. Lumipas ang 5 araw sa isang kisap mata. Halos tuluyan nang gumaling ang mga sugat sa katawan ni James. Gayunpaman, hindi niya nabawi ang kanyang true energy. Muling tinulungan ni Maxine si James na pagalingin ang kanyang mga sugat. Matapos alisin ang mga karayom ng crucifer sa kanyang katawan, nagsimulang gumanda si James. Hindi napigilan ni Maxine na magtanong, James, ano ang nararamdaman mo ngayon? Sabi ni James, mas bumuti ang pakiramdam ko, pero aabutin pa ng ilang araw para mabawi ko ang true energy ko. Hindi ka panipaniwala, natulala ang magandang mukha ni Maxine. Ang mga pinsala ni James ay walang alinlangan na nakamamatay. Gayunpaman, nagawa niyang mabawi ang kanyang lakas sa loob lamang ng ilang araw. James, ano ba talaga itong mga karayom? Paano nila nagagawa ang gayong himala? Ngumiti lang si James at hindi sumagot. Biglang bumukas ang pinto, at pumasok si Tobias sa silid. Sa pagtingin sa makulay na kutis ni James at kung paano siya nakikipag-chat ng masigla, hindi niya maiwasang sabihin na, not bad. Ilang araw na lang, gumaling ka na. Lolo, iniukol ni Maxine ang kanyang ulo at magalang na bati. Ma'am, bahagyang tumanggo si Tobias para kilalanin siya. Nakatutok ang mga mata niya kay James. Lumapit siya, umupo, at sinabing, ibigay mo sa akin ang iyong kamay. Titingnan ko ang palso mo. Marahang iwinggay ni James ang kanyang kamay at sinabing, hindi na kailangan iyon. Ako mismo ay isang doktor at alam na alam ang aking pisikal na kondisyon. Halos gumaling na ako. Iyan ay isang kaluwagan. Oo nga pala, pwede bang kumuha ng dugo mo? Tumanggo si James. Naunawaan niya na upang makuha ang proteksyon ng mga Kaydan, kailangan niyang sundin si Tobias. Naglabas ng syringe si Tobias. Kinuha ito ni James mula sa kanya at iginuhit ang isang masaganang dami ng kanyang dugo para kay Tobias. Na-curious si Tobias kung paano naka-recover si James sa loob lamang ng ilang araw. Nagkaroon siya ng urge na tanungin si Maxine, ngunit hindi siya makapaghintay na pag-aralan ang moonlit flowers sa cliffside's edge. Kaya naman, pansamantala niyang isinantabi ang kanyang curiosity at umalis na may dugo si James. Pagkaalis ni Tobias, nakahinga ng maluwag si Maxine. By the way, nakita mo na ba ang cultivation method na ibinigay ko sa iyo? Tanong ni James. Nanatili si Maxine sa tabi ni James nitong mga nakaraang araw para alagaan siya. Sa sandaling iyon, isinulat niya ang mga sinaunang karakter na nakita niya sa pagpipinta para sa kanya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 886. Si Maxine ay miyembro ng Cadence at nag-aral ng sinaunang wika, kaya naiintindihan niya ito. Bahagyang umiling siya at sinabing, mukhang ito ay isang pamamaraan ng paglilinang. Ni-research ko ang parirala nitong nakaraang araw ngunit wala akong nakita. Sinubukan ko ring hatiin ang mga salita sa dalawang bahagi, ngunit tila wala itong kahulugan. Sige, tumanggo si James at sinabing, it's been a secret for thousands of years. Hindi ito magiging ganoon kadaling pumutok. Huwag kang mag-alala, naniniwala akong malulutas natin ito sa huli. Gayunpaman, kailangan kong umalis sa lalong madaling panahon. Ano? Sandaling natigilan si Maxine. Aalis ka na? Tanong niya.
Tumango si James at sinabing, medyo matagal na akong nasa kapital. May mga bagay akong gagawin sa Kensington. Nag-aalala si James kay Tiara. Nang makaalis ay na-hospital pa rin si Tiara. Dahil maraming araw na ang lumipas, nag-aalala siya kung paano niya kinakaya. Anden din si Thea. Nang umalis siya, medyo nahihiya si Thea, at nag-aalala siyang baka may mangyari ulit. Kailangan niyang bumalik sa lalong madaling panahon. Kung hindi, hindi siya mapakali. Pero, hindi pa nakaka-recover ang true energy mo. Dagdag pa, mapoprotektahan ka lamang ng mga Kaden sa kabisera. Kung aalis ka sa lugar na ito at pupuntahan ka ng iba, kahit si Lolo ay hindi ka mapoprotektahan. Kakausapin ko si Tobias tungkol dito. Hanggat nagpapalam siya sa iba, hindi sila maglalakas loob na atakihin ako ng walang ingat. Sige, gawin mo ang gusto mo. Hindi siya pinigilan ni Maxine na umalis. Pupunta ako ngayon. Si James ay hindi nagtagal at naglakad papunta sa pinto. Umaga tanghali, pagbukas niya ng pinto ay pumasok ang maliwanag na sinag ng araw sa silid. Halos taglamig tanghali, ang huling araw ng taglagas ay hindi nakakapaso ngunit medyo malamig. Sabi ni Maxine, dadalhin kita para makita si Lolo. Sige, tara na, halika dito. Sumenya si Maxine sa kanya. Magkatabing naglakad ang dalawa papunta sa likod bahay. Sabi ni Maxine, pag-aaralan ko ang paraan ng paglilinaw sa abot ng aking kakayahan. Kapag nabasa ko, hahanapin kita para sabay nating subukan. Sige, pag-usapan natin ito pagkatapos mong malutas ito. Hindi masabi ni James kung ano ang mangyayari sa hinaharap, kaya't hindi niya ito masabi. Hindi nagtagal, nakarating sila sa isang independenteng bahay na gawa sa kahoy sa likod bahay. Si Tobias naman ay hindi na makapaghintay na gamitin ang dugo ni James matapos itong makuha. Isinaboy niya ito sa moonlit flowers sa cliffside's edge at pinanood ang pag-transform ng painting. Matapos makita ang mga sinaunang salita sa pagpipinta, siya ay tuwang-tuwa, at ang kanyang puso ay tumibok ng husto. Pinag-aralan niya ang sinaunang teksto at natagpuan na ito ay isang hindi kapani-paniwalang malalim na paraan ng paglilinaw. Gayunpaman, ito ay tila may depekto. Mayroong maraming mga hindi makatwirang aspeto dito, na ginagawang imposible ang paglilinaw nito. Malalim ang iniisip ni Tobias nang bigla siyang naputol nang may kumatok sa pinto. Mabilis niyang iniligpit ang mga bulaklak na naliliwanagan ng buwan sa cliffside's edge, na bumalik na sa orihinal nitong estado, at sumagot, pasok. Pumasok sina James at Maxine. Tumingin si Tobias sa dalawa at nagtanong, ano ang problema? Diretso sa punto si James. Nandito ako para magpaalam. Kumunat ang noo ni Tobias. Aalis ka? Oo. Tumango si James. Medyo matagal na akong nasa kapital. Oras na para bumalik ako sa Kensington. Nandito ako ngayon dahil kailangan mong ipaalam sa iba na pinoprotektahan ako ng mga Kaden. Ang sino mang humipo sa akin ay lalaban sa mga Kaden. Hindi agad pumayag si Tobias ngunit nagtanong, nakita mo na ba ang sikreto sa likod ng pagpipinta? Tumango si James, hindi itinanggi ang kanyang nalalaman. Oo, meron ako. Nagawa mo na bang linangin ito? Umiling si James at sinabing, pambihira. Parang imposibleng magtanim. Ang pilit na pagsisikap na gawin ito ay magiging sanhi lamang ng isa na dumaan sa isang paglihis ng enerhiya. Nang makitang hindi pa ito neresolba ni James, gamaan ang loob ni Tobias. Mabilis niyang iniba ang usapan at sinabing, hindi mo kailangang magmadaling umalis. Nangako akong papasukin kita sa silid-aklatan ng mga Kaden at magbasa hanggang sa kontento ang iyong puso. Ang aming mga ninuno ay nag-iwan sa amin ng hindi mabilang na mga piraso ng kaalaman sa martial arts, na marami sa mga ito ay hindi kapani-paniwalang napakahusay na martial techniques na magiging malaking tulong sa iyo. Interesado talaga si James. Gayunpaman, nag-aalala siya tungkol sa kung ano ang nangyayari sa Kensington. Nagdulot siya ng matinding kaguluhan at natakot na hindi pinigilan ng kaaway ang kanilang sarili. Maaaring tina-target nila ang ilan sa kanilang mga tao sa Kensington. Kailangan niyang bumalik sa lalong madaling panahon. Mas mabuting bumalik muna ako sa Kensington. Babalik ako para pag-aralan sila kapag may pagkakataon ako. Sige, I'll make a statement immediately. Tobias nodded. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 887. Matigas si James sa pag-alis,
kaya hindi siya pinigilan ni Tobias. Ayaw ni Tobias na masaktan ang mga dakilang puwersa at gawin silang mga kaaway niya alang-alang kay James. Gayunpaman, nangako na siya ng proteksyon kapalit ng lihim ng moonlit flowers on Cliffside's edge. Ngayong nakontrol na ni James ang mga meridian ng kanyang buong katawan, maaari na siyang ituring na isang Grandmaster sa ikalimang ranggo at walang limitasyong potensyal. Kung bibigyan ng oras, tataas lang siya ng ranggo. Ang James na ito ay karapat-dapat sa kanyang proteksyon. Agad niyang kinuha ang kanyang telepono at tinawagan si Hades, ang patriarch ng mga Johnston. Kumonekta ang tawag, at isang hindi magiliw na boses ang tumunog mula sa telepono. "Yo, sino ba ang mayroon ako dito? Hindi ba ito si Mr. Caden? Anong tawag mo sa akin?" "Hades, I just wanted to inform you na from now onward, part na si James ng family natin. Ang kanyang negosyo, katumbas ng negosyo ng mga Caden." Pagkasabi niyan, ibinaba ni Tobias ang tawag. Pagkatapos ay gumawa siya ng ilang mga tawag sa lahat ng puwersa sa kapital, na nagbibigay sa kanila ng parehong mensahe. Ang kanyang ugali ay hindi sumusuko. Ang sinumang humipo kay James ay magiging kalaban ng mga Caden at magdurusa sa galit ng mga Caden. Nakahinga si James nang makitang tumatawag si Tobias sa telepono. Nang matapos si Tobias sa pagtawag sa lahat, tumingin siya kay James at pinaalalahanan siya, "Mag-ingat ka sa Kensington. Maaaring binalaan ko na sila, ngunit ang mga taong ito ay hindi dapat guluhin. Lihim silang nagsasanay ng mga malalakas na martial artist. Kung gagamitin nila ang mga artistang iyon para tambangan ka, mahihirapan tayong matrace ang mga bagay-bagay." "Sige, mag-iingat ako," tumango si James. Napabuntong hininga si Tobias. "Ang mga Caden ay tinalikuran na ngayon ang mundo para sa iyo. Huwag mo kaming biguan. Baka kailanganin ka namin na pangasiwaan ang pamilya namin sa darating." Sandaling nag-isip si Tobias. Pagkatapos, tumingin siya kay Maxine at nagutos, "Maxine, sundan mo siya at protektahan sandali." Ako." Natigilan si Maxine. Hindi niya inaasahan na bibigyan siya ni Tobias ng ganoong gawain. Tumango si Tobias at sinabing, "Oo, gumaling na ang katawan ni James, ngunit hindi pa ito umabot sa kalakasan. Ikaw ay hindi bababa sa pangalawang ranggo. Kapag nasa tabi ka niya, mas magaan ang loob ko. Naiintindihan. Gagawin ko ang sinabi mo." Hindi nang ahas si Maxine na suwayan si Tobias. Bukod dito, sa kaibuturan niya, talagang masaya siya sa arrangement. Iyan ay hindi na kailangan, hindi ba? Kumunat ang noo ni James. Tinapik ni Tobias si James sa balikat at sinabing, "Ngayong naayos mo na ang mga meridian sa iyong katawan, tiyak na maaabot mo ang ikalimang ranggo o mas mataas pa sa loob ng susunod na 3 taon. Higit pa riyan, ikaw lang ang nakatuklas ng sikreto ng moonlit flowers sa Cliffside's edge. Walang sino man sa henerasyon ng mga Caden na kasing husay mo. Ikaw ang pag-asa ng mga Caden, at ayaw kong mangyari sa iyo." Hindi pinabulaanan ni James ang mga salita ni Tobias. Makapangyarihan talaga si Maxine. Bagamat hindi pa nakakabawi ng lakas si James, alam niyang hindi siya makakalaban ni Maxine kahit nasa kanyang kalakasan. Sa pagprotekta nito sa kanya, hindi na siya mag-aalala. "Maghintay ka sa labas, James. Kailangan kong makipag-usap kay Maxine." "Sige." Tumalikod si James at lumabas ng kwarto. Pagkaalis niya, nagtanong si Maxine, "Lolo, gusto mo bang sundan ko siya at subaybayan?" Tumango si Tobias pero umiling. "Anong ibig mong sabihin, Lolo?" Natarante si Maxine sa reaksyon niya. Sinabi ni Tobias, "Walang pang talento sa aming ikatlong henerasyon. Talagang talented na bata si James. Nag-aalala na ako baka walang kapalit ang mga Caden pagkatapos kong mawala. Baka mapahamak tayo. Ibig mo bang palakihin siya bilang tagapagmana?" Sabi ni Tobias, "Tingnan natin kung hanggang saan ang kaya niya. Sundin siya, protektahan siya, at i-update ako sa kanyang kinaroroonan. At, maghanap ng anumang pagkakataon kung saan maaari mong matuklasan ang kanilang mga lihim tungkol sa kanya." Tumango si Maxine. "Naiintindihan. Na-dismiss ka." Tumalikod na si Maxine at umalis. Sa labas ng pinto, naghintay ng ilang sandali si James. Maya-maya, lumabas si Maxine at tinawag siya, "James." Tanong ni James, "Ano ang sinabi niya sa iyo?" Hinaplos ni Maxine ang buhok niya at sinabing, "Wala lang.
Sinabi niya sa akin na protektahan ka at huwag kang masaktan. Napakataas ng tingin ni Lolo sa iyo ngayon. Balak kanyang palakihin bilang tagapagmana. Ganun ba? Hindi sumasang-ayon na tanong ni James. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 888. Katulad ng sitwasyon nila ni Blake, hindi makita ni James si Tobias. Nakadepende siya sa kanyang instincts pagdating sa pakikipagkaibigan, at nadama niya na si Tobias ay hindi mapagkakatiwalaan. Ang taong ito ay hindi maarak, at mahirap malaman kung ano ang nasa isip niya. Bukod dito, naroon ang isyo ng panloob na pagtatalo ng mga Kayden mula sa 30 taon na ang nakalilipas at ang pagkalipol ng pamilya ni James 10 taon na ang nakararaan. Si Tobias ang may kasalanan, at sa makatuwid, palaging may paghihiganti na nakaupo sa likod ng isip ni James. Sa kabila nito, hindi pa rin sigurado si James kung dapat niyang patayin si Tobias at ipaghiganti ang kanyang pamilya kapag naging malakas na siya. Anong iniisip mo, James? Wala naman. Tara na. Umiling si James, ayaw magpaliwanag sa sarili. Tumalikod siya at naglakad palayo. Bago umalis sa gate ng Cadence, pinigilan si James ni Bobby, na nakatayo sa tabi ng isang lalaki na halos kasing edad niya. Ang lalaki ay nakasuot ng puting roba, at may hawak siyang pamaypay sa kamay, na tila isang matikas na iskolar. Tumigil ka nga dyan, saan ka pupunta? Humakbang si Bobby sa harapan niya. Napatingin kay Maxine ang lalaking nakaputing roba na may ngiti sa gwapong mukha. Bati niya, Maxine. Sumimangot si Maxine pero binati pa rin siya, Skyler. Pagkatapos, ipinakilala siya nito kay James. James, this is Skyler from the Sullivans. Tumingin si James kay Skyler at hindi na nagsalita pa. Nilinggan niya si Maxine at sinabing, diretso ako sa Kensington. Maxine, sasama ka sa kanya. Tumingin si Bobby kay Maxine at nagtanong. Tumanggaw si Maxine, oo, inutusan ako ni Lolo na protektahan siya. Hal, ngumisi si Bobby. James, ikaw ang Black Dragon, ang commander ng Black Dragon Army. Paano mo kinailangan na protektahan ng isang babae? Wala kang kinalaman iyan, umalis ka na, malamig na sabi ni James. Malaki ang naging gulo ni Bobby sa kanya, kaya hindi magalang si James. Napilayan ka na. How dare you act so arrogant? Dumilim ang mukha ni Bobby. Bigla niyang itinaas ang kamay at diniin sa balikat ni James, umuungol. Lumuhad. Gayunpaman, hindi nagpatinag si James. Ano? Agad na nagbago ang ekspresyon ni Bobby. Narinig niya na ang mga Johnston ay napilayan si James. Wala na raw siyang silbi. Itinaas ni James ang kanyang kamay at hinampas ng suntok si Bobby, ang kanyang kamao ay tumama sa dibdib ni Bobby, dahilan para mapa-atras si Bobby mula sa pagkakahampas. Masakit ang ekspresyon ni Bobby. Pagkaraan ng ilang sandali, sumigaw siya, Skyler, tulungan mo akong turuan ng leksyon ang taong ito. Hindi nasiyahan si Skyler nang makita niya si Maxine kasama si James. Gayunpaman, hindi siya makakilos dahil siya ay nasa teritoryo ng mga Kayden. Gayunpaman, ngayong binigyan siya ni Bobby ng permiso, agad siyang pumayag. Sige, anong ginagawa niyo? Humakbang si Maxine at tinanguan si James. Sinaman niya ng tingin si Skyler. Skyler, inutusan ako ni Lolo na protektahan siya. Kung atakihin mo siya, pipilitin mo akong labanan ka. Maxine, rebelde ka, ungol ni Bobby, itinuro ang daliri sa kanya. Papatayin kita kung protektahan mo siya. Sige at subukan mo. Bagamat walang mataas na katayuan si Maxine sa mga Kayden, sinusunod niya ang utos ni Tobias. Kaya naman, hindi siya nag-alala. Brat, napaka-inutil mo. Paano mo matatawag na lalaki ang sarili mo kung nagtatago ka sa likod ng isang babae? Si Skyler ay nagsuot ng mapang-asar na ekspresyon. Habang mas pinoprotektahan ni Maxine si James, mas lalo siyang nagalit. Paano siya magkakaroon ng footing sa capital kung may lumabas na balita na hindi niya tinuruan ng leksyon si James? Alam ng lahat na hinahabol niya si Maxine. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 889. Matagal nang hinahabol ni Skyler si Maxine. Kaya naman lagi siyang sumusulpot sa mansyon ng mga Kayden kada ilang araw. Bagaman sensitibo ang relasyon sa pagitan ng apat na pamilya, hindi gaanong naapektuhan ang relasyon ng mga nakababatang henerasyon.
Kahit na may isyo ng pakikipagtulungan ng mga Johnston sa mga Sullivans at mga Lee para ma-corner ang mga Caden, madalas pa ring bumabagsak si Skyler sa mansyon ng mga Caden. Sinama ng tingin ni Skyler si James. Pinoprotektahan ni Maxine si James, na ikinagalit niya. Brat, kung lalaki ka, pumunta ka dito, at mag-away tayo ng patas. Huwag mo siyang pansinin, James, bulong ni Maxine. Si James ay ayaw makipag-away kay Skyler. Alam niyang malakas si Skyler at nalinang niya ang true energy. Nilagpasan niya sina Bobby at Skyler, palabas ng gate. Mabilis na kumilos si Skyler at muling hinaranggan si James. Iniunat niya ang kanyang kamay at hamarang sa kanyang dinadaanan, puno ng galit ang kanyang gwapong mukha. Natatakot ka ba? Kung natatakot ka, maaari kang gumapang palabas mula sa ilalim ko. Saka lang kita pakakawalan. Pagkasabi noon ay ibinuka ni Skyler ang kanyang mga paa. Skyler, huwag kang sumasobra. Malungkot ang mukha ni Maxine. Inutusan ako ni Lolo na protektahan si James. Kung pahihirapan mo siya, wala akong magagawa kundi ang labanan ka. Maxine, talagang tatayo ka sa akin para sa isang makasalanan ng mga Caden? Malungkot na tanong ni Skyler. Matagal na kitang hinabol. Ganito ba ang pakikitungo mo sa akin? Dalawang magkaibang bagay iyon. Sumusunod lang ako sa utos. Kung pipilitin mong labanan si James, humingi ng pahintulot kay Lolo. Hindi kita titigilan kung papayag siya. Ayaw masira ni Maxine ang kanilang relasyon, kaya sinadya niyang gamitin si Tobias para pigilan si Skyler. Oo naman, nang marinig ang pangalan ni Tobias, agad na nawalan ng tiwala si Skyler. Huwag mong gamitin si Lolo para takutin ako. Humakbang si Bobby. Skyler, pwede mo na siyang bugbugin. Kung magalit si Lolo, ako ang magpapataw ng parusa. Nang marinig ang sinabi ni Bobby, gumaan ang loob ni Skyler. Nagdilim ang kanyang mukha, at pinagsalikop niya ang kanyang mga kamao. Sa isang mabilis na galaw, itinaas niya ang kanyang kamay para hawakan si James, balak siyang buhatin at ihampas sa lupa. Pero bago pa man mahawakan ng kamay ni Skyler si James ay hinarang na siya ni Maxine. Hinarang ni Maxine ang braso niya at pinatong ang palad sa dibdib niya. Napaatras siya ng malakas na puwersa. Nagsimulang tumulo ang dugo sa gilid ng labi niya. Ikaw. Itinuro niya ang kanyang daliri kay Maxine. Malamig na sabi ni Maxine. Yun ang pagiging maawain ko. Kung patuloy mo siyang guguluhin, hindi ako magpapagaan sa iyo. Mabuti naman, Maxine, wait lang. Pananakot ni Bobby. Hindi siya pinansin ni Maxine at nilingan si James. Let's go, James. Okay. Tumango si James. Tumalikod sila at umalis. Sigaw ni Bobby, James, sa tingin mo ba hindi ako pupunta para sa iyo dahil lang sa nakuha mo ang suporta ni Lolo? Wait lang. Papatayin kita sooner or later. Naglakad si James palabas ng courtyard. Sa labas ng mansyon ng mga Caden. Paumanhin ni Maxine, James, huwag mong isapuso. Bahagyang ngumiti si James. Sa loob ng 10 taon, hindi siya natakot sa anumang bagay. Gayunpaman, sa ngayon, totoo na hindi siya kasing lakas ng iba. Kaya naman, kinailangan niyang tiisin ang mga masasakit na salita para mailigtas ang sarili sa ilang problema. Pagkatapos linangin ang aking tunay na enerhiya, tuturuan ko ng leksyon ang 2 batang ignorante. Huff, bumantong hininga si Maxine at hindi na nagsalita pa. Pagkaalis ni James sa mansyon ng mga Caden, dumiretso siya sa rehiyon ng militar. Mula nang siya ay kinidnap, si Henry at ang Black Dragon Army ay hindi umalis at matiyag ang naghihintay sa kanya. Ang Black Dragon Army ay nagalak nang makita ang ligtas na pagbabalik ni James. Matapos malaman na bumalik si James, mabilis na tumakbo si Henry palabas ng gusali at tinalon si James, niyakap ito. Haha, bumalik ka, James. Akala ko namatay ka pagkatapos mahuli ng mga Johnston. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 890, pinunasya ni James, get off me. Walang magandang lumalabas sa bibig mo. Haha, tumawa si Henry. Nilinggan niya ang magandang Maxine sa tabi ni James at tinanong, sino nga pala, sino ito? Sabi ni James, Maxine. Siya ay mula sa Cadence. Malaki ang pinagbago mo simula nang hiwalayan mo si Thea, James. Ang daming magagandang nasa tabi mo ngayon. Nang marinig ito, namula si Maxine at nagmamadaling nagpaliwanag,
Kalokohan yan. Magkarelasyon tayo. Oh, may relasyon kayo. Agad na napagtanto ni Henry ang kanyang pagkakamali at mabilis na iniba ang paksang. Ano ang susunod mong plano, James? Sagot ni James, plano kong bumalik sa Kensington. Dapat kang bumalik sa Southern Plains at pangasiwaan ang sitwasyon doon. May isang taksil sa mga pangkalahatang hanay. Tingnan ito, ngunit huwag kumilos ng padalos-dalos pagkatapos imbestigahan ang bagay, ipaalam sa akin ang mga resulta. Babalik ako para harapin ang traidor pagkatapos kong makumplito ang trabaho ko sa Kensington. Ha? Sino ang pinaghihinalaan mo? Hindi pa ako sigurado. Gayunpaman, ang taong iyon ay may malaking awtoridad at madaling malaman ang aking kinaroroonan. Suriin ang lahat kung kaya mo, ngunit maging lihim tungkol dito. Sige, tumanggo si Henry. Itinuro ni James, maghanda ka ng eroplano para sa akin. Kailangan kong bumalik kaagad sa Kensington. Sige, maghahanda ako agad ng isa, pagkasabi nun ay umalis na si Henry. Hindi nagtagal, handa na ang eroplano papuntang Kensington para kay James. Gayunpaman, bago sumakay si James sa eroplano, lumitaw ang Gloom. Sumulyap si Gloom kay Maxine at nakangiting sinabi, mukhang nakakatanggap ka ng mahusay na pagtrato mula sa mga Kaydan. Pinadala pa ni Tobias si Maxine para protektahan ka. Sumulyap si James kay Gloom at sinabing, sa pagkakataong ito, muntik na akong mahuli sa isang bagay na walang paraan dahil sa inyo. Sabi ni Gloom, mukhang marami ka nang nalaman nitong mga araw na ito. Nakangiting sagot ni James, how could I not? Ito ay isang detalyadong pamamaraan kaya maraming puwersa ang nasangkot dito. Mahirap hindi mapansin. Isa pa, hindi lumapit ang hari para protektahan ako. May balak ba siyang isuko ako? Kung hindi dahil sa mga Kaydan, patay na ako. Bagamat nakangiti si James, ang kanyang mga salita ay lamig ng lamig. Nahihiyang sagot ni Gloom, James, bilang isang commander at ang Dragon King na nagtataglay ng Blade of Justice, dapat mong malaman na may mga tao sa bansang ito na hindi mahatulan ng batas. Kaya, kailangan naming gamitin ang iyong mga kamay upang parusahan ang mga taong ito. Responsibilidad mo ito, kaya hindi ka dapat magreklamo. Kailangan lang isaalang-alang ng hari ang malaking larawan. Siyempre, alam ni James ang mga pangyayari. Hindi rin naman siya nagalit dito. Kung hindi siya abala sa pakikipag-usap kay Gloom. Bukod dito, ang emperador ay nagdulot sa kanya ng maraming problema. Kaya naman, kahit na pinigilan siya ng hari na patayin ang emperador, naalis pa rin sana niya ang salot. Dahil ipinadala ka sa akin ng hari, sa palagay ko ay mayroon kang utos para sa akin. Sinabi ni Gloom, si Tobias ay nagpaalam sa maraming puwersa na pinoprotektahan ka ng mga Kaydan. Ibig sabihin, pinahahalagahan ka nila ng husto. Baka maging pinuno ka pa ng mga Kaydan. Iniisip ng hari na. Napatigil siya at napatingin kay Maxine. Agad na kinuha ni Maxine ang pahiwatig at sinabing, maglalakad ako. Pagkatapos, tumalikod siya at naglakad palayo. Tanong ni James, ano sa tingin niya? Sabi ni Gloom, dahil sobrang pinahahalagahan ka ni Tobias, dapat mong gamitin ang pagkakataong ito para makalusot sa mga Kaydan. Kontrolin ang pamilya at humanap ng pagkakataon para maalis si Tobias. Magiging patriarch ka ng pamilya at magagamit mo ang impluwensya nito para alisin ang mga pamilya at puwersang nagbabanta sa bansa. Maaari kang magdala ng kapayapaan sa mundo. Ha! Humalaklak si James. Siguradong may mahusay na imahinasyon ang hari. Para sa kapakanan ng bansa, dapat kong gawin ito. Dapat kong pagsilbihan ang bayan at ang mamamayan. Gayunpaman, sa paggawa nito, ako ay magiging makasalanan ng mga Kaydan. Huwag kalimutan na ang iyong lolo at ama ay namatay sa kanyang mga kamay, paalala ni Gloom sa kanya. Naaalala ko ng husto. Pwede ka nang umalis. Siyempre, hindi nakakalimutan ni James. Gayunpaman, hindi siya agad pumayag sa panukala ni Glooms. Pag-isipan mong mabuti. Aalis muna ako. Tumalikod si Gloom at naglakad palayo. Pagkaalis niya ay bumalik si Maxine sa tabi ni James. Hindi siya nagtanong tungkol sa kanilang pag-uusap ngunit sa halip ay nagtanong, kailan tayo pupunta sa Kensington? Ngayon din, ayaw nang magtagal pa ni James sa kabisera. Ang kabisera ay isang napakalaking larangan ng digmaan kung saan ang mga tao ay patuloy na nagbabalak laban sa isa't isa. Kung hindi siya mag-iingat,
Mapapasama siya sa kanilang mga pukana. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling.